Hello mga amigas at amigas. I hope everything is okay and you are all safe and healthy this time. I am here again to tell or discuss more about my application journey in applying a J1 visa from Philippines to USA. Pero nakita at nabasa ko ang mga comments at suggestions ng iba dito sa aking YouTube channel. At siguro, yun muna ang bibigyan ko ng pansin. Ang sabi ng isa ay hindi kailangan ang PRC kung ikaw ay mag-apply as a teacher here in US. Or PRC license, hindi siya importante. So, mas mabuti po kung ganun at may mga ibang states na hindi kailangan ang PRC or kahit hindi ka pasado sa board exam. Hindi sa bagay, hindi naman nabanggit kung hindi ka pasado sa board exam, pero literally, pwede talagang mag-apply pala kahit hindi pasado sa board exam. Ewan ko lang. Pero sa aking karanasan, wala pa po akong isang buwan dito. Isa po ang PRC license card sa mga kailangan. Nung wala pa po akong isang buwan dito sa US, nung dumating ako, ang PRC license card ay isa sa mga kailangan nung ako po ay kumuha ng aking certificate sa public education dito sa US. Ang states na yon, ang pangalan ng state na yon nung una akong kumuha ng license ay New Mexico. At nang makakuha naman ako nung napagbigyan naman ako ng lisensya dito sa New Mexico, kailangan nga po ang PRC sa aking naranasan po. At yun po ay at nung lisensya na yun ay ginamit ko siyang reciprocity sa Arizona Educator Certificate. So kung wala akong PRC nung mag-apply ako dito sa New Mexico, hindi ako mabibigyan ng license or certificate at hindi ko rin siya magagamit sa pagkuha ko ng reciprocity sa Arizona kasi first state kong na pagtrabahoan ay ang Arizona po. So, kaya nag-apply muna ako ng certificate dito sa New Mexico kasi yun po ang basihan para makakuha ng lisensya doon sa may Arizona. So, sa naranasan ko talaga, kailangan ang PRC. Nagbabalak din akong kumuha ng certificate sa Austin, Texas last summer. At doon po ay kinailangan ko ring magpasa ng PRC license. So, maybe itong mga states na kukuhanan ko ng lisensya, maybe ito ang mga nangangailangan ng PRC. So, sa mga nakaranas na hindi kailangan ang PRC license, maganda. Maganda kung hindi na nga need ang PRC. Kaya mga teachers graduate from Philippines, apply na kayo para masaya at para sa ekonomiya baga. Kasi sa Virginia, hindi kailangan ang PRC, sabi ng nag-comment nung nakapanood ng aking video. So maganda siguro sa Virginia at lingid sa mga kaalaman nyo guys, sa Virginia ay napakalaki ng kanilang ino-offer na sahod. Yun, kaya maganda doon, napakalaki ng offer na sahod, tsaka hindi pala kailangan ng PRC license. So, go nang kayo mga amigas at mga amigos. Pero ewan ko lang sa atin sa Pilipinas kung may agency na tatanggap ng education graduate na walang PRC license. Sa bagay, agency ako nag-apply at ang isa sa mga requirements nila ay ang PRC license. Kung siguro, ewan ko lang, wala na akong masabi doon. Baka pag direct hiring, ewan ko lang, I am not really sure on that. At ang isa pang sinabi niya ay, please discourage daw sa mga mag-a-apply na gumamit ng agencies sa atin at may maraming US sponsors naman kung saan ay free ang pag-a-apply. Sa bagay, depende na sa isang aplikante yun.
kung dadaan ka ng agency or hindi. May mga US sponsors nga na libre at walang gaanong gastos. Pero kung mahirap naman silang hanapin at di mo alam kung paano ang pag-a-apply sa mismong sponsors or direct school district, kasi para bang sa atin sa Pilipinas, ang mga websites dito sa bansang ito, pag nasa Pilipinas tayo ay parang naka-block. So mahirap din. Kaya nasa inyo na yan kung kayo ay magsisipag sa pagre-research. Pero depende na sa inyo yan. Pero ang sa akin na lang kasi agency na lang yung sa akin, kasi nga wala naman akong alam na pwede palang mag-direct hiring direct sa school district. Pero alam nyo ba, nung bago pa lang ako dumating sa Arizona, kasi unang state ko nang pinagtrabahoan dito ay sa Arizona, may nakilala akong isang Filipina. Siya ay isang teacher din, na sabi niya napakaliit lang ng gastos niya nung siya ay nakarating dito. At hindi siya J1, kundi diretso na siya parang H1 ang kanyang papel. At ang nagastos niya dahil sa direct hiring siya, halos wala raw siyang ginastos, halos libre daw po lahat. Pero nung tanungin ko naman kung anong school district siya at anong pangalan ng sponsor niya, at kung paano ang proseso, paano niya ginawa, sipag kayo maghanap ng direct employer at direct sa mga sponsors gaya ng Faces, Cultural Vista, Bridge USA, AAG, at iba pa, go, kasi walang ganong gagastusin. Pag nag-agency ka naman, oo, malaki talaga ang gastusin mo. Pero may gagabay naman sa'yo at mangungulit kung paano ang proseso, ganito, bigay mo na yung mga requirements na kailangan namin galing sa'yo. Kaya ikaw na ang bahala, mga amigos at amigas. Ulitin ko, ang aking agency sa Pilipinas ay Petrofil, at nagbago na sila ng pangalan. Ikino-comment din ng isang aplikante sa aking video. At sabi niya ay ito ay isa ng tinatawag na FCEC na ngayon. At sa iba ko namang friends na hindi talaga friends, sa Success naman sila nag-apply. So simula nang mag-apply at nang kayo naman dito sa USA. Enjoy, at sana po ay lahat kayo ay masaya sa araw ng Pasko. Bye-bye mga amigos at amigas, and I hope nakatulong ng konti ang short video ko na ito. Paalam, hanggang sa muli. Ang inyong lingkod ay si Teacher Amor.